Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa WR Chess Masters semifinal round na ito at matapos ngang talunin ni Praggnanandhaa si Anand kahapon at si Erigaisi naman kay Vidit, nagharap ang dalawang magka-teammate sa Olympiad. Pero siguradong galit-galit muna sa board dito sa best of 3 knockout na ito. Mamaya po, papakita ko sa inyo ang kanilang bracket results. Ang ginawa ni Erigaisi, nag-E4, E5 si Prag, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, nag-A6, classical, Bishop A4, B5, Bishop B3, Knight A5, aba, kakaiba itong ipinasok ni Prag. Nag-castle lang. Pero teka muna para mas maliwanag po ano mangyayari kung capturein ang pawn sa E5. Magda Knight takes B3, A takes B3, tapos magku-Queen G5, Knight F3, Queen takes G2, Rook G1, Queen H3, and Knight C3. Medyo magulo pala ang linya na ito. Kaya hindi pinasok yon at simple lang ang linyang pinasok ni Erigaisi, castling kagad, nag D6 para depensahan na yung pawn, at nag Rook E1, develop, kinapture na yung bishop, takes, at nag G5. Aba, talaga nga naman. Novelty by Prag. Kakaiba, no? Ngayon ko lang nakita yan, Dito kasi usually sa principal, C5, Knight F6, di ba? Bishop E7, pwede pa. O kaya Bishop G4. By principal, ganun Pero dito, nag G5. Walang balak mag-castling sa king side at para umatake kagad. Nag D3, hindi pinansin ni Erigaisi, G4, and Knight FD2. Para manatiling solid po mga kamatsas. Kasi kung dito mag-i-react ang puti, hindi rin naman mahihinto yan, mag-H5 lang Diba? Bibira kagad ng atake, malakas yan. Lalo pang tinulungan ang black para mapunit ang king shield. Kaya dito, manatiling hanggat maaari solid lang yung shield ng king. D3, G4, Knight FD2, Queen F6. Yan ang questionable na sa computer. Sobra ka na, Prag. Sabi ng computer. Kasi by principle, di ba, do not move your queen too early. Napakaaga ng Queen F6 Dapat daw po is Knight E7. Ayun, ang gusto ng computer engine. Then Knight G6. Tapos H5, H4, mga ganong. Ang ganda nga nun, sabay pasok ng Knight. Oo. Pero nag-Queen F6 si Prag. Knight C3, may tempo kagad. C6, obligadong kontrolin yan. At nag-Knight F1. Yun nga lang, nakikita ko dito, baka mabutas-butas yung mga squares ni Prag dito. Ma-overextended yung mga squares niya. Bishop E3, Bishop G7, Queen D2. Ayan, para may mga pangsibat sa G5 mamaya. Nag-Rook B8, another questionable move by Prag. Dapat daw po ay H5 na. Ayun, talagang ituloy na kung ano talaga yung napasimulang balak. H4, H3, ayan. Na tipong pag nag-G3, may Queen F3, mga ganun, balik tayo. Nag-Rook B8, Rook ED1, yun lang mga kamatsas. Brand X. Ang branded move daw ay Knight E2 para mag-D4, be-break. Napakainam na mag-break dito sa gitna, lalo na kung ang king ay nasa gitna pa. Para talagang magkaroon ng atake and pressure dyan. Ayun mga kamatsas, oo nga. Pero Rook, ang ginamit para mag-D4, nag-Queen G6, iwas na kagad dito pero hindi pa rin daw po tama. Dapat ay H5 pa rin. Ang tagal itira ni Prag yung H5 na yan. Ang tagal. Inip na ang computer, Oo nga, Queen G6, D4, good move, castle. Ayun. Talagang hindi na maititira yung H5. Kasi po, wala na. Tumakbo na Pag nag-H5, baka ma-expose pa yung king dyan mamaya Kumapture, bishop ang pinang-capture, and bishop F4. Ayun, sinalubong na. Nag-H5. Nag-H5 pa rin. Kinapture, capture, Queen D6. Ayun, dinaan na sa Malakarpov technique at dito po kinapture na.
Di ba nga po sabi ang style daw ni Erigaisi ay pinaghalo-halong Karpov, Petrosian, yung mga classical player ang style daw ni Erigaisi. Bishop E6 and ayun, binigay yung pawn sa A6. Bakit binigay? Rook A8 para doon i-compensate magkaroon ng atake. Takes. Pero saan ba pupunta yan? Nag F3 lang. Capture. King G7, King F2. Rook A1 and Rook D1. Kaya naman pala parang wini-welcome lang. Sige, pasok ka. Meron din palang pang-kontra Rook D1. Capture. Okay? So, minor pieces ending at lamang ng isang pawn dito ang puti pero ang pinanghahawakan ni Prago o lamang ka nga pero double pawn ka naman eh. Parang ganun. F5, kinapture na and Knight E3, Bishop G6, Knight G3 at King F6, H4. Ayan, tignan natin kung paano mako-convert ba to ng ganun ka-easy. Knight D6, King D2, ayun, target dito ni Erigaisi. O, diba? Parang Petrosian, ano? At ito pong si Erigaisi ay mahilig daw magbasa ng mga classical games. Yung mga laro daw nila Karpov nung araw, yan ang mga gustong binabasa daw ni Erigaisi. Mahilig pala sa mga lumang ano ito, no? Lumang estilo. Knight C5, King B4, di ba? Capablanca, yun, naalala ko. Isa sa paborito niya si Capablanca. Knight E6, C3. King E7, Knight E4, unti-unting improvement lang. Yun lang, tinagpas. Na-pressure si Prague sa paparating na Knight C5 ni Erigaisi. Capture at nag-King D6. Knight F5 check. King C7 at nag-Knight G3. Yun lang. Nagkaroon ng target, so pasok para depensa. And the King A5. Ang gandang endgame nito. Napaka-instructive nito, no? Ang diferensya is yung King ni Erigaisi napaka-aktibo compare it sa King ni Prague. Knight G2, ayun, nakipagsabayan na. Knight F5. Kala ko kakapturin eh. Hindi pala. Knight F5, depensa. Kumbaga parang yung ginawang sistema kung paano dinipensahan yun sa isip ni Erigaisi. Kala mo, ikaw lang ha. Knight E1, iikot, punta sa D3, kunin ang B2, and nag C4, takes. Knight F3, pupunta dito para ma-double attack. Nag C5, Knight D2, and Knight G3 dinipensahan. Yun nga lang po ay hindi na nagustuhan ng computer. Dapat daw po ang punta Knight D6. Diyan pala ang punta. Paano kung balikan yung pawn sa H4? Knight F5. Ganon? Pag gumanon uli, tabla lang ang gusto ng computer. Dito si Erigaisi gusto ng laban eh. Kaya nag-Knight G3 at the same time may atake pa. King B7, yun ang blunderations. Ayun po, doon bumigay si Prague. Doon bumigay. Ang laki ng itinalo na evaluation bar. Dapat daw po ang tira ay Knight to C4 check. King B4, Knight X B2. Kain na. Knight X H5, baka kaya hindi pinasok ito ni Prague kasi nakikita niya baka mamaya di niya abutan yung napakalayong paspon eh. 'Di ba? Baka di niya abutan eh kasi ang layo nga naman ng knight niya. Unang tingin parang may nervyos kang mararamdaman eh. Balik tayo pero yun ang tama. Nag-King B7 kasi naisip naman ni Prague na baka mamaya umunti-unting umislog dyan. Pero kahit na ilagay dyan yung king, parang wala naman dadaanan. So ano purpose ng King B7? Ayun, dito po mga kamatsas, natirahan ng good move tuloy. Simple lang po ito, pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita. Simple lang. Progress pawn structure. Unti-unti lang ayusin. Ayun. Di wala ng Knight C4 para makuha yung pawn B2. Knight B3 check, King A4, Knight D4 para pigilan yung B5 exchange. Pero paano yun? Hindi ba makuha yun? Kinapture na. Knight F3 para bawiin. Knight F6 ayun. Bumalik uli sa konti na lang ang lamang ng puti. Dapat daw po is B5. B5 pala. Oo nga, no? Grabe talagang endgame ito. Pagka kumapture dyan, Knight G7. Grabe.
Kailangan i-calculate mabuti ito para paano kung mag knight F3, knight E6, pag capture, king C8 and then C6, sabay lapit yung king sa D5. Oo nga, no? Yung mga ganong gapang. Paano kung mag knight D2, knight G5, depensa muna. Kung mag king C7, king C5, paunti-unti lang. Ilagay muna yung king sa D5, tapos sipa ng check, tapos kuha yung pawn E5. Lalabas 2 pawns ang ilalamang ng puti. May gapang lang talagang proseso. Balik tayo mga kamatsas. Ginawa ni Erigaisi knight F6 eh. Knight takes H4, B5. Ayun, naku, nagkasunod-sunod. Nakarecover. Dapat daw is knight to E8. Establish the knight to D6 first para dipensado na yon. Okay, pero nag B5, knight F3, B6, knight G5, king A5, knight E6, king B4, knight G5, king C4, nag king A6. Ayun, talagang wala na. Talagang bumibigay si Prag sa endgame. Endgame pala kailangan niyang hilutin pa. Oh, dapat daw ang tira is king B8. Diyan ang pinaka-eksakto pero napakahirap pong maunawaan yan sa side natin. Ba't naman magiging B8? Unang-una, nakakailang yung paparating na check tas tipong makukuha yung pawn. Pero anytime naman may bawi sa E4. Pero grabe yung king B8 na yan. Tingnan natin ang diferensya. King A6, king D3, knight E6, threat yun, knight D7. Okay. King C4. Oh, teka muna. Halos ganun din ah. Nakipagsabayan na. Takes. Knight F7. Ayun. May timing to play knight D6. Naalala ko yung sinabi ni Botvinnik. Sabi niya, knight and pawn ending is the same as king and pawn ending. You can win by using sugswang position. Kailangan mo lang daw hanapin ang sugswang. Parang king and pawn ending. So, dito, ang gusto na mangyari ni Erigaisi, mahagip niya talagang ma-exchange yung knight. Knight, D2 check, king B4, and nag-king C8. Bakit? Kung babalik dito, pag nag-knight D6 naman, dito pupunta, kuha yung pawn C6. Oo nga. Kaya pala napatira dito para walang knight D8. Knight E5, threat, king B7, knight C4. Ayun, sa pool. Sa pool. May threat sa knight and may knight A5. Tapos, grabing endgame ni Erigaisi. Nahuli. Takbo, obligado. Hindi pwede makipag-exchange eh. O bush, nakuha. Ang galing naman ng maneuver na yon. Amazing. Dito di makatungtong na naman eh. Mahuhuli. Ang galing manghuli ni Erigaisi. Check. Wala na, nang gulo-gulo pero may C6 na paparating, dito po nag-resign na. Hopeless. Ang galing, grabe yung endgame na yun, amazing. Kaya nag-resign, ito na po yung kahahantungan eh. Knight A6, may check tapos diretso queen eh, talo na. Grabe namang galing na endgame yun, grabing ikutan yun. Unang tingin parang tabla na eh. Biruin mo, nagkaroon pa ng ganon. At dahil po dyan, yung second game nila na tabla, ibig sabihin 1.5.5, si Erigaisi ngayon ang dead diretso sa pinali. Ito po yung kanilang bracket. Ayan At ang magpipinali ay si MBL Erigaisi. Napisak ni MBL si Perusia. Nakabawi si MBL. Itong mga nakaraan, pinisak ni Perusia yan eh. Magka-teammate pero digmaan sa board. So 2-1. Ayan. Sa palagay nyo po, sino magcha-champion dito? MBL, yung kontrapelo ni Wesley o si Erigaisi? Si MBL po, veterano. Si Erigaisi, bago lang yan eh. Bagong sulpot pero talagang world number 3 yan. Kung sa veterano at sa veterano, lamang sa pagka-veterano si MBL, daming experience niyan. Si Erigaisi, medyo bago-bago pa kumpara kay MBL. Pero sa palagay nyo po, sa lakas at sa lakas, sino kaya magcha-champion dito? At mag-uuwi ng 20,000 euros. Okay, abangan po natin ang mangyayari dito mga kamatsas at manatili po kayo nakatutok sa ating channel para sa matinding kaganapang mangyayari sa WR Chess Masters Cup 2024. Okay, at sa mga gusto pong mag-register sa ating group training online this coming November, God willing, click nyo lang po ang details na nasa comment section below, nakapin lang.
Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.